magandang umaga mga farmers. So blessed day sa atin mga farmers. Dahil maganda ang umaga natin ngayon mga farmers. Maliwalas ang panahon mga farmers. So nakapagtrabaho kami mga farmers. So ngayon mga farmers tanim tayo ng abaka. Mayroon tayong tauhan mga farmers na nagtatanim ng mga seedling mga farmers. So dito lang tayo mangunguha mga farmers sa ating abakahan. Kasi mayroon mga sagasa na mga makukuha natin. Yung sagasa mga farmers, ibig sabihin yung mga payatot yan mga farmers na hindi na lalaki, yun ang itanim din natin mga farmers. Okay, so mayroon na tayong naipon na mga sagasa mga farmers o para itanim yung mga seedling mga farmers. Dito ipakita ko mga farmers Ayan mga farmers, yung iba natin kasama nandoon na nagtatanim ng farmers. So ito, ganito kalaki mga farmers. Ito yung nasabi ko na sagasa seedling mga farmers. Diba? So pag ganyan mga farmers kalaki, yan ang pinakamabilis na lumalaki na puno ng abaka mga farmers. Iba lamang doon sa mga ibang mga proseso na matagal, no? Pero pag yan, so mabilis yan mga farmers. Laki, 2 taon na pwede na tayo dyan mayroon na tayong makukuha, ma-harvest mga farmers. Okay, so punta tayo doon sa actual mga farmers. Puntahan natin. So dito yung taniman natin mga farmers, yung mga bakante na dati na mga abakahan na wala nang abaka mga farmers dahil sa sakit, namamatay. Okay, dyan lang sa unahan mga farmers. So yan, mayroon na tayong natanim ito. Ayan, yung mga bakante mga farmers, kailangan na malagyan natin ang abaka. Shout out dia sa nagtanong mo abaka. Kumusta na? Mga amigo amiga. Ito mga farmers. Dito pa yung seedling na farmers. Kami ko ako bang kuan, sayang man. Bitaw to bitaw hanggi kuan. Hanggi pang tatad. Hanggi pang kuan. Ito ang pwede rin ito nga proseso mga farmers, yung ang pungol, yung pinakapuno ng ating abaka. Ito hinarbisan ito mga farmers. Ito yung pinutol. So pwede na natin ito tanim. Pero medyo matagal ang proseso pag ganito mga farmers. Di ba? Ayan mayroon na siyang tumutubo. Yan. So pwede yan mga farmers. So pinakamadaling proseso yung ganito talaga. 2 taon. Mayroon na tayong ma-harvest dyan mga farmers. Sa 2 taon. Yan. So sa taniman naman mga ka-farmers, ito naman yung isang proseso sa pagtanim ng abaka. Pwede naman kaingin, pwede naman magkaingin ka, magtanim ka muna ng ibang mga pananim katulad ng kamuti, kahit luya, kung mga gulay bago mo taniman ng abaka. So dito mga farmers, kasi may mga niyog hindi ko na kinaingin. So ito muna ganito. Kailangan siya na hindi mo putulin yung mga kahoy para malilim. Okay? So yung ating kasamahan mga farmers na nagtatanim. Isa din itong nag-abaka din. Shout out Shout out. itong mga way mahimo. Punta mo ta para natay mahimo. Pagtanaw mo ka baka. Anong taga baka kay unga damag. Ay mamuk mo. Akala niyo mga farmers, yung mga area na medyo madamo na, tapos may mga kahoy-kahoy. Pag linis-linis lang kunti mga farmers,
ito sobrang linis na nga ito mga kapamers. Oh. Pwede lang ito yung ang linisan mo yung tinataniman mo ng abaka. So pero kailangan talaga yung mga kahoy hindi mo putulin. Pagkatapos nito mga farmers, pag tumutubo na yung abaka, nabubuhay na yung abaka, saka mo bawas-bawasan yung kahoy hanggang mayroong kahoy na para talaga sa abaka na kahoy. Katulad ng ani, pwede yan, tagum-tagum, nara, ayan. Pero yung kung talaga yung sa to pre yung murag ani nga kahoy nang katong murag ani ba o nga dagko nang dap-dap yon. Yan ang tunay talaga na pang abaka mga farmers, yung dap-dap at saka ani pero ngayon mga farmers nawala na. So ganyan mga farmers, hindi kailangan na linis na taniman mo ng abaka mga farmers. So ang problema doon na madali pasukin ng damo mga bundok. Pag ganito Mga kaparmers, matagal ang damo. wa nila mataksi mga kaparmers, hindi amo kita ng mga kaparmers. Oh, piting dagko Kapag wala ako kay natumba man. Mga daw, puto daw. Dabang kay ang pungol, dako ang pungol. to buyaw dito adag ko pod. Tikahan. Oh, yan tingnan mo yung hindi ko pa linisan sa ilalim. Medyo madamo. Dati talaga mga kapumers, yung diyan banda, lahat niyan abaka dati. Nung kasagsagan ng sakit mga kapumers ay halos ubos-ubos yung abaka. Pero naniwala ako mga kapumers na yung gumagamit ng medisina para pala pangpatay ng abaka. Hindi ako naniwala doon. Hindi ako nag-spray. O, tingnan mo yon, lahat na hindi gumagamit ng spray. Ang sabi nila, wag gamot daw. Tapos naubos tuloy yung abaka nila. Kami na hindi gumagamit ng spray. Ayan. Lumalago naman ngayon yung abaka namin. Samantala yung gumagamit ng spray ngayon na malagubat na yung abakahan nila dati. So ganyan lang mga farmers. Iwan ko kung anong naisip ng ating gobyerno. Sayang-sayang lang yung yung pera ng mga tao, yung binabayad natin sa tax na ginamit doon sa pagano ng abaka. Walang nangyari. Tuloy gubat. Malagubat na ang area. So ganun din, tingnan mo farmers. Medyo malagubat talaga yung nangamatay yung abaka. Okay. So, maraming salamat. Comments lang mga farmers. Anong napapansin nyo sa tinataniman ko ng abaka? Kung kaya nating sagutin, sagutin natin para mayroon din kayong idea. Paki-like naman mga farmers. Mga baguhan dyan, pindot sa ating subscribe button. At kung bago ka lang sa ating channel, mag-notify ka kaagad para makita mo yung ating mga video sa bukid man o sa dagat, lalo na sa baka mga bundok. Okay, so maraming salamat. Bye-bye!